Inihahandog ng Department of Agriculture 12, Agri Tayo, Soc Sergeant. Isang masaganang umaga po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka at mangingisda sa buong Rehiyon 12. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsubaybay sa ating programa na talaga namang naging bahagi na ng buhay ng bawat magsasaka at mangingisdang pamilyang Pilipino tuwing Sabado. At gaya nga po ng sinabi ko nung nakaraang Sabado, magiging espesyal ang ating episode ngayon dahil Agri Tayo Soc Sergeant goes to Quezon Province. Yes, Angel, we will feature the vast agricultural resources of Quezon Province. At hindi na natin patatagalin pa ang inyong paghihintay mga ka-agri. Mula dito sa lalawigan ng Quezon, sabay-sabay na nating tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito lamang sa Agri Tayo Soc Sergeant. Magkamit ng dagdag na kalaman upang saka palaisdaan mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri Tayo Soc Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri Tayo Soc Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo Soc Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo Soc Sergeant, Agri Tayo Soc Sergeant, Agri Tayo Soc Sergeant, Agri Tayo Soc Sergeant. Dahil andito tayo sa Quezon Province, syempre, lilibutin natin ito upang mapakita sa inyong mga ka-agri dyan sa Rehiyon 12 kung gaano kasigla ang agrikultura dito sa Quezon Province. Syempre, hindi rin natin palalampasin ang mga tourist destination dito, lalong-lalo na ang Kamay ni Jesus Shrine na matatagpuan sa bayan ng Lukban. At hindi rin mawawala ang ating mga side trips na alam ko magugustuhan niyo po. Kaya tutok na sa ating isang oras na programa na handog sa inyo ng Department of Agriculture 12 sa pangunguna ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan. Narito na ang ating mga nangungunang balitang pang-agrikultura. Ipinadala ng pamunuan ng Department of Agriculture 12 ang 19 na katao na kinabibilangan ng mga kawani nito, food terminal operators, local officials at mga media sa lalawigan ng Quezon bilang paghahanda sa mithiin ng tanggapan na magtayo ng kahalintulad ng sentrong pamilihan ng produktong agrikultura sa Quezon dito sa Rehiyon 12. Kasama si guest reporter Grace Vergara Tanghal, Maki-Agri Balita kay Lito Mariano Salvo. Dinala ng pamunuan ng DA Region 12 ang ilang food terminal operators, local officials, mga media at mga kinatawan ng Regional Agriculture and Fishery Council o RAFC sa lalawigan ng Quezon para sa isang lakbay-aral mula December 1 hanggang 5. Isinagawa ng Department of Agriculture 12 ang exploratory mission dito sa lalawigan ng Quezon upang pag-aralan ang sistema ng sentrong pamilihan ng produktong agrikultura sa lalawigan ng Quezon. Layo ng Department of Agriculture 12 na gayahin ang sistema, ang operasyon at kalakaran ng sentrong pamilihan na napatunayan ng nakatulong ng malaki sa mga maliliit na magsasaka dito sa lalawigan ng Quezon. Plano ng DA12 na magkaroon din ng food terminals sa rehiyon kagaya ng sentrong pamilihan sa Quezon nang sa ganoon mayroon ding magagandang marketing outlets ang mga magsasaka dito.
Kasama ho natin dito sa Agricultural Exploratory Mission ng ilan ho nating mga kasamahan sa media. Siyempre, may mga representatives din ho ang Regional Agriculture and Fishery Council o RAFC. At may dinala rin ho tayong mga operators ng Jensen City Food Terminal at ilang mga lokal na opisyal ng bayan ng Midsayap sa North Cotabato. Tumagal ho ng 3 araw ang grupo dito sa Quezon Province upang pag-aralan ang operasyon ng Sentrong Pamilihan ng Produktong Agrikultura sa Quezon. Upang mas maintindihang mabuti ang sistema nito, nakipagtalastasan ang mga naglakbay-aral kasama ang mga nangangasiwa sa sentrong pamilihan sa pamumuno ni Administrador Carlos Sena na kung saan buong puso rin itong ibinahagi ang pangkahalatang mekanismo sa pamamalakad ng nasabing pamilihan. Matatandaang noong March 24 to 29 ng kasalukuyang taon, 14 na mga media at ilang kawani ng DA12 ang pumunta roon bilang bahagi pa rin ng Agricultural Exploratory Mission sa Luzon. Maliban sa sentrong pamilihan, binisita rin ng grupo ang ilang masasaganang lugar sa probinsya tulad ng Bangkong, Kahoy Valley at tourist destinations gaya naman ng Kamay ni Jesus. Lubos naman ang pagpapasalamat ng mga kalahok sa lakbay-aral sa DA12 dahil naging bahagi sila ng nasabing exploratory mission sa Quezon na talaga namang nagbigay sa kanila ng dagdag na kaalaman sa larangan ng agrikultura. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soxer Gen. Ako si Lito Mariano Saf. Samantala, matapos magtala ng magandang performance sa produksyon ng palay, sumailalim ang 26 na local farmer technicians sa isang lakbay-aral sa ilang top rice-producing provinces sa Caratig Rehiyon. Maki-Agri Balita kay Edgar Alan Pasaol. 26 na mga local farmer technicians ng Soxargen Region ang sumailalim sa isang lakbay-aral sa ilang top rice-producing provinces sa Davao at Northern Mindanao regions. Sa nabanggit na bilang, ang 16 ay nagmula sa lalawigan ng Sultan Kudarat, 7 galing sa South Cotabato, 2 mula sa North Cotabato at 1 sa Sarangani. Ayon kay Department of Agriculture 12 Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan, ang naturang mga LFTs ay isinama sa lakbay-aral dahil nakapagtala ang mga ito ng matataas na production performance mula sa 5.7 metric tons hanggang 9.5 metric tons kada hektarya. Dagdag pa nito, layunin ng nasabing lakbay-aral na aktwal na makita at makakuha ng karagdagang kaalaman ang mga LFTs mula sa mga karanasan ng mga natatanging magsasaka na naging matagumpay sa pagtataguyod ng kanilang mga palayan mula sa ibang rehiyon. Nagpapasalamat ako sa DA na napasama ako sa paglakbay-aral. Sa totoo lang, first time in my life na nakapunta sa ganong mga lugar. Gayon pa man, malaking naitutulong yon sa sarili ko at sa aking pagiging LFT. Unang-una, nakikita namin doon sa pinuntahan naming lugar na back to basic pa talaga sila. Imagine, sa lahat ng nakita namin, traditional pa rin na yung sa pagtatanim ng palay na gabot system. Gabot system pa rin. So maganda doon kasi at saka sa mga palayamanan project nila, yun nga yung sinasabi ko na isi-share ko rin sa mga magsasaka. Kaya nga yung lahat ng natutunan ko doon sa paglakbay-aral, isi-share ko sa magsasaka para ma-uplift naman ang kabuhayan ng mga magsasaka natin. Papasalamat rin ako sa DA na binigyan kami ng pagkakataon na makapaglakbay-aral para dagdag rin yun sa aming kaalaman na mayroon kami makukuhang mga idea na dapat namin i-apply sa aming farm or maituturo naman namin sa aming kapwa magsasaka dito sa Barangay Abansenya, lalo na dito sa aking barangay. Samantala, dumaan sa serye ng orientation seminar tungkol sa Strategic Performance Management System ang mga empleyado ng DA12 mula December 8 hanggang 9 sa Coronadal City. Layunin ng nasabing aktibidad ang mabigyan ng karagdagang kaalaman at kalinawan ang mga kawani ng DA tungkol sa umiiral na sistema ng pagdidetermina ng performance ng bawat government employee na siya namang basihan ng kanilang promosyon sa trabaho. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soxargen, ako si Edgar Alan Pasaon. Samantala, bilang bahagi ng Regional Information Officers Meeting noong December 2 to 6 sa Baguio City, binisita ng grupo ang nagpapatuloy na konstruksyon ng 700 million na pesos na halaga ng Agri-Pinoy Trading Center sa lalawigan ng Benguet. Maki-Agri Balita kay Nelly Escote Elianan. Isinagawa sa Baguio City ang 3rd
headquarter meeting ng mga Regional Information Officers ng Department of Agriculture. Layunin ng pulong na malaman ang mga accomplishment ng bawat rehiyon sa kampanya tungkol sa climate change. Kaugnay nito, ipinakita ng bawat rehiyon ang kanilang accomplishment sa pamamagitan ng exhibit ng kanilang mga aktibidad. Karamihan dito ay ang paggamit ng radyo, print materials, television, social media at marami pang iba. Tampok din dito ang pagbisita ng grupo sa itinatayong Benguet Agri-Trading Center sa La Trinidad, Benguet na nagkakahalaga ng abot sa 700 milyong piso. Kapag mabuo na ang multimilyong trading center na ito, hangad ni DA Secretary Proceso Alcala na magiging Center of Excellence ang proyektong ito na magiging showcase sa mga karatig bansa sa Asia. Ang La Trinidad Benguet ay kilala bilang producer ng iba't ibang klase ng gulay. Kilala rin ito sa kanilang produktong strawberry at marami pang iba. Sa panghuling balita, natanggap na ng mga magsasaka ng Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao noong Huwebes, December 9 ang mga ipinangakong proyektong pangkabuhayan sa kanila ni Agriculture Secretary Proceso Alcala nang bumisita ito sa kanilang lugar noong October 22. Maki-Agri Balita kay Carl Ulysses Aguilion. Natanggap na ng mga magsasaka ng bayan ng Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao noong Martes, December 9 ang mga livestock modules na premyo nila sa ginanap na palabunutan sa pagbisita ni Agriculture Secretary Proceso Alcala sa kanilang bayan noong October 22. Pinangunahan ng Agri-Pinoy Livestock Program ang pag-turnover ng 40 manok o 4 na modules, 25 kambing o 5 modules at 2 kalabaw sa mga benepisyaryo nito. Dagdag dito, tumanggap din ang mga indigenous people ng Dato Saudi Ampatuan ng 3 kalabaw bilang bahagi ng pangako ni Secretary Alcala na mga proyektong pangkabuhayan sa kanila. Naging saksi rin sa nasabing aktibidad si Mayor Samsudin Dimaukom kasama ang iba pang opisyal ng lokal na pamahalaan na sinamahan ang mga recipients sa pagtanggap ng mga alagang hayop. Nag-uulat para sa Agri-Tayo Sock Sergeant. Ako si Carl Ulysses Aguilion. At yan ang naging kalipunan ng ating mga balita ngayong linggo. Walang patid na pagtutok dito sa Agri-Tayo Sock Sergeant. Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Makakasama po natin ngayon sa ating Agri-Talakayan ang Chief ng Agribusiness and Marketing Assistance Division ng DARFU 12. Walang iba kundi si Mr. Danilo Centillas. So Sir Danny, kamusta po kayo ngayong umaga? Magandang umaga ko ngayon, Jill. At masayang-masaya. Okay. So, kasi Sir, nakaharap ka. Ay, wow. Maraming salamat po. So, Sir Danny, ready na po ba kayo sa ating mga tanong? Oh, sure. Ano bang mga tanong mo dyan? Konti lang? Konti lang naman po, Sir. Okay. Sige, Sir, ha? Tuloy-tuloy tayo sa ating first question. Sige. Basically po, ano po ang function ng AMAD ng DA? Okay, Jill. Ang Agribusiness and Marketing Assistance Division ng Department of Agriculture ay may 3 pangunahing functions. Una-una, ito yung market promotion and development. Pangalawa, yung enterprise and entrepreneurship assistance. At ang pangatlo ay agribusiness and agribusiness investment. Dito sa market promotion na ginagawa ng Agribusiness and Marketing Assistance Division, at tinutulungan natin ang ating mga magsasaka sa paghanap ng merkado para sa kanilang mga produkto, at matulungan natin silang i-link or i-match sa ating mga prospective buyers sa
prospective buyers kung saan-saang major trading centers. Okay. So sir, next question ko po. Ano yung mga assistance na maaaring makuha ng mga farmers sa DA? Marami tayong maibibigay sa ating mga farmers, lalong-lalo na sa ating mga small and medium enterprise. Opo. Na yun ang tinututukan natin kung sila ay pumasok na sa pagninegosyo. No, kasi dito kasi sa agribusiness, itong ating mga farmer ay gusto nating i-mindset sila na hindi lang sila farmer. Baguhin nila ang kanilang pag-iisip na sila ay mga negosyante din, na mga maliliit na negosyante. Kasi sila, katulad ng mga malalaking investors, meron din silang peso na gusto rin tumubo. Kaya yun ang investment nila. Kaya ituro natin sa kanila na sila ay mga negosyanteng maliliit sa larangan ng pagsasaka. Pangalawa, kung meron silang produkto na bago at hindi pa kilala sa merkado, dinadala natin yan sa mga promotion ginagawa natin. Tulad ng trade fairs, mga exhibit, mga food shows, local, domestic, and international. So, ginagawa natin yan. So, pangatlo, nagbibigay din tayo ng mga training sa kanila para makapacitate ang ating mga farmer, ang ating mga small entrepreneur na ma-strengthen ang kanilang organization at ma-sustain ang kanilang enterprise. At nagbibigay din tayo ng mga assistance sa kanila, yung mga bagong investor na gusto mag-invest sa atin. Ngayon yung maliliit lang na negosyo na pwede nating ibigay sa kanila na tulad ng pagtatanim ng kakao at ang pagproseso nito na ituturuan sa kanila at ipamahagi natin sa mga interesado na mga prospective investors na pupunta sa ating opisina. Okay, sir. So, punta naman tayo sa Barangay Food Terminal, no? Kamusta po ang status ng mga Barangay Food Terminal na ito sa Region 12? Okay. Sa out of 110 Barangay Food Terminal sa ating region, 60% lang dito ngayon ang operational. Then 40% talaga naglalaylo yung mga operators. Kaya yun ang ibinibigay ngayon ng agribusiness na i-train sila uli. So, para manumbalik yung kanilang sigla sa pag-operate ng mga barangay food terminal. Okay. So sir, dahil andito tayo ngayon sa Quezon Province, ano po ang pangunahing layunin ng lakbay-aral na? Okay. Ang pangunahing layunin talaga nito, bakit tayo naglakbay-aral, lalo na sa Quezon, sa sentrong pamilihan ng Quezon, upang makita ng ating mga operators kung paano ito pinapatakbo. At sana masunod nila, masundan, or kung hindi man lahat ng operation ay masundan, kahit konti lang na makopya ng ating mga operators, mga municipal food terminals, na makakuha sana sila ng kahit konting idea paano nila i-operate ang kanilang mga barangay, mga municipal food terminal, city food terminal, even barangay food terminal, na ang operation dito sa Quezon ay ma-replicate sana nila, na makopya kahit konti lang. Okay, and lastly, sir po, meron po ba kayong message sa ating mga televiewers? Okay, para sa ating mga magsasakang viewers, o televiewers, or mga enterprising organization or cooperative, kami po ay nasa Department of Agriculture lamang, Agribusiness and Marketing Assistance Division, at handang tumulong sa inyo kung ano ang gusto nyong assistance na ibigay namin, tulad ng pag-promote ng inyong product, pagdala ng inyong mga produkto doon sa merkado, paghanap ng mga buyers, at kung wala naman kayong magamit na sasakyan para sa pag-transport ng inyong mga produkto doon sa merkado, pwede rin, ang DA ay nagpapahiram din, ipinapagamit ang food van ng Agribusiness and Marketing Assistance Division para ang inyong mga produkto ay madala doon sa mga major trading center in any point in Mindanao, o kahit na sa Visayas, Tacloban, or even in Luzon. Pwedeng gamitin ang food van or
food truck ng Department of Agriculture para mabawasan ang inyong marketing cost sa inyong mga produkto at makatikim naman yung mga malalayong lugar ng sariwa, presko at murang gulay o prutas galing sa Rion 12. Ayan, Sir Danny, maraming salamat. Okay, maraming salamat, Angel, at binigyan mo ako ng time na maupo dito sa sa iyong harapan. Okay, makapanayam. Okay, thank you. At ayan po mga ka-agri, nakasama natin ang Chief ng Agribusiness and Marketing Assistance Division. Walang iba kundi si Sir Danilo Centillas. Hanggang sa muli. Ang El Niño ay isang hindi pangkaraniwang kaganapan sa klima na nararanasan sa buong mundo. Umiinit kasi ang karagatang Pasipiko, kaya nagiging mainit at maalinsangan din ang buga ng hangin. Tumatagal ito ng 8 buwan. Minsan higit pa sa 1 taon. Naulit din ito tuwing 2 hanggang 7 taon. Iba-iba ang pagitan, kaya mahirap hulaan. Ang pinakamaganda, maging laging handa, lalo na yung mga pinakaapektadong lugar. Huli tayong dinalaw ng El Niño taong 2010, kung saan libo-libong ektaryang sakahan sa bansa ang natuyo. Nagkaroon din ng malawakang kakulangan sa tubig, pagkamatay ng mga lamang dagat, pagbaba ng produksyon ng mga pananim, malnutrisyon at pagtaas ng mga bilihin. Hindi biro ang mga epekto ng El Niño, kaya't wala man sa kamay natin ang pagdating nito, harapin natin ito ng may kaakibat na solusyon. Sulitin natin ang bawat patak ng tubig. Siguraduhin maayos ang irigasyon ng mga sakahan. Dapat, malinis ito at walang masyadong damo. Takpan ding mabuti ang mga butas para hindi tumagas ang tubig. Gawing 2 sentimetro lang ang taas ng tubig sa irigasyon. 25 hanggang 30 araw mula lipat tanim. Pag husto na ang tubig sa sakahan, isarado na ang mga kanal para hindi maimbak at masayang ang mga sobrang tubig. Buksan na lang ulit ang tubig sa irigasyon pag tuyo na ang lupa. Maaring gumamit ng cloud seeding, ang paglalagay ng chemical sa ulap para bumigat ito at mapabilis ang ulan. Ang mga karaniwang chemical na ginagamit dito ay asin, dry ice at silver iodide. Dapat imbaking mabuti ang tubig galing dito dahil hindi ito basta-bastang proseso. Sa pagtatanim, piliin ang mga palay na mabilis gumulang at pwede agad anihin, tulad na lang ng PSB RC14, RC28, RC80, RC82 at IR64. Mas matagal kasi ang pag-ani, mas mataas ang tsansang matuyot ang tanim. Magtanim sa paraang sabog tanim o direct seeding. Sa paraang ito, hindi na kailangang magbungkal dahil mas maikli ang proseso, mas makakatipid sa tubig at mas mapapaaga ang pag-ani. Piliing itanim ang mga gulay na di masyadong nangangailangan ng tubig, tulad na lang ng bawang, sibuyas, pechay sigarilyas at Pigeon pea. Gamitin ang dayami na pantakip sa lupa. Mapapanatili na ang halumigmig ng lupa, maaari pa itong ipakain sa alagang hayop. Maganda ring ipakain sa alagang hayop ang tubo na may kulot. Legumes na maaring itanim kahit sa loob ng bakuran. Sorghum, uraro, saging, kamote, kamoteng kahoy at sarang damo at iba pang halaman sa sakahan na hinaluan ng asukal. Mas tipid to kaysa sa mais. Madalang at mahal kasi ang mais kapag tagtuyot. Huwag ding kalimutang bigyan ng mineral block ang mga alagang hayop para malakas ang resistensya nila sa mahabang tag-init. Kung ang alaga mo ay baboy o baka, dapat alam mong hirap silang mabuntis kapag sobrang init ng panahon. Malamang, kakailanganin nila ang artificial insemination. Magpatulong sa livestock technician sa lugar nyo para maayos na maisagawa to. Kung isda naman ang inaalagaan, piliin ang mga klase ng isdang hindi masyadong apektado sa tagtuyot. Bukod kasi sa pag-init ng tubig, umaalat din to kapag tag-init. Ilan sa mga isdang kayang tumagal sa El Niño ay hito, tilapia, bangus, at dalag. Marami pa tayong kayang gawin para maghanda sa El Niño. Para malaman ang lahat ng to, sumangguni sa pinakamalapit na opisina ng Department of Agriculture.
Hindi lang kayo basta tuturuan ng iba't ibang paraan para maghanda. Tutulungan pa kayong magkaroon ng mga kagamitan at magsimula ng mga programa para rito. Sa susunod na pagbisita ng El Nino, sama-sama nating haharapin to. Huwag mag-alala dahil walang mawawala kung lagi tayong handa. Pangarap ni Agriculture Secretary Proceso Alcala na ang bawat rehiyon sa Pilipinas ay magkaroon ng isang matatag na trading center na kung saan maaari ipagkatiwala ng mga magsasaka at mga mangingisda ang kanilang mga produkto ng walang halong pag-aalinlangan. Ito ang nagtulak sa pamunuan ng DA Region 12 sa pangunguna ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan na magpadala ng mga piling tao mula sa rehiyon upang pag-aralan ang umuusbong at talaga namang kapaki-pakinabang sa mga magsasaka. Ang sentrong pamilihan ng produktong agrikultura sa Quezon na matatagpuan sa bayan ng Sariaya. Sa pagsisimula ng ating pangalawang araw ngayon dito sa probinsya ng Quezon ay narito po tayo sa sentrong pamilihan ng produktong pang-agrikultura ng Quezon na matatagpuan sa bayan ng Sariaya. Mananatili po ang ating grupo dito buong araw upang obserbahan ang operasyon nito bilang mithiin ng DA12 na mai-replicate ito sa ating rehiyon. Noong March 24 hanggang 29 ng kasalukuyang taon, 14 na mga media at ilang kawani ng DA12 ang pumunta roon bilang bahagi ng Agricultural Exploratory Mission sa Luzon. At nitong December 1 to 5 lamang ay muling nagpadala ang DA12 ng ikalawang team sa lalawigan ng Quezon kasama na ang mga namamahala sa General Santos City Food Terminal na isa sa mga potensyal na food depots na maaaring yakapin ang operasyon ng sentrong pamilihan doon. Maliban sa Jensan, isa pang kahalintulan na food terminal ang itatayo sa bayan ng Midsayap, North Cotabato. Nakipagtalastasan ang mga naglakbay-aral kasama ang nangangasiwa sa sentrong pamilihan sa pamumuno ni Administrador Carlos Sena na kung saan buong puso rin itong ibinahagi ang pangkalahatang mekanismo sa pamamalakad ng sentrong pamilihan. Bilang magpapatunay sa malaking kontribusyon ng sentrong pamilihan sa mga magsasaka roon, binisita ng grupo si Ginoong Remelito Barte na bukas palad namang inilahad kung paano niya naabot ang rurok ng tagumpay sa tulong ng sentrong pamilihan. Andito po tayo ngayon sa vegetable garden ni Sir Remelito Barte, isa sa mga successful farmers na binayayaan ng mas malaking kita sa tulong ng sentrong pamilihan ng produktong agrikultura ng Quezon. Nagsimula lamang po siya sa 1/4 hectare na ngayon naging 10 hectares na tinataniman ng iba't ibang uri ng produkto pang-agrikultura gaya na lamang po ng kamatis. Ayon kay Ginoong Sena, ang sentrong pamilihan ng produktong agrikultura sa Quezon Foundation Incorporated ay isang pribado, non-stock at non-profit organization. Pangunahing layunin nito na maibaba ang bilang ng mga middlemen sa pagsali sa marketing chain at upang maipakita sa mga magsasaka na makakakuha sila ng mas magandang kita mula sa pagbabagsak ng kanilang produkto sa sentrong pamilihan. Unang itinayo ang SPP AQFI noong 2004 at noong 2007 ay pinagtuunan ito ng pansin ni Secretary Proceso Alcala na nooy kinatawan ng ikalawang distrito ng lalawigan ng Quezon upang magsilbing pangunahing bagsakan ng mga produkto ng iba't ibang bayan sa probinsya. Ang sentrong pamilihan ng produktong agrikultura dito sa Quezon ay nagsisilbing bagsakan ng maraming produkto, partikular na ang highlands vegetables tulad ng pechay, carrots, patatas at repolyo at marami pa pong iba. Kung sa napapansin niyo po ay napakaganda at organisado ng kanilang trading center. Kaya't hinahamon ni DA Secretary Proceso Alcala ang bawat rehiyon na magkaroon ng kanilang trading center. Sa lalawigan pa rin ng Quezon, binisita ng grupo ang isang lugar na kilala sa pagsasaka gamit ang likas kaya o organikong sistema, ang Bangkong Kahoy Valley sa bayan ng Dolores. Dito tayo ngayon sa Bangkong Kahoy Valley sa bayan ng Dolores, Quezon, kung saan kilala ito bilang isa sa mga organic farm ng probinsya. Tara, samahan niyo kaming tuklasin ang itinatagong ganda ng organic farm na ito sa pagitan ng Mount Manahaw at ng Mount San Cristobal. Let's go! Tanyag ang lugar sa produksyon ng organic mushroom at mga highland vegetables gaya ng repolyo at marami pang iba na siya naman nilang pinoproseso bilang pinagkukunan ng hanap buhay ng mga taga roon. Alam mo ba, Angel, na dito sa Bangkong Kahoy Valley ay ang mushroom ang kanilang pangunahing produkto? Kaya pala napakaraming mushroom dito ngayon sa ating harapan, Marie.
Ano ito? Ito ay tinatawag na... Pickled. Hindi. Ay, hindi ba? Sorry. Ito yung pickled mushroom. Kinilaw. Kinilaw na mushroom. At yan, ano naman yan? Deep fry mushroom. Ay, wow. Mukhang masarap. Sige, tikman mo na. Sige. Pero parang wala tayong kutsara at tinidor. Ay, hindi. Alam mo kasi, nalaman ko na dito sa Quezon, mas masarap kainin itong mushroom pag kinakamay. Kasi okay. Organic sila. Oo, sige. At saka nakapaghugas naman tayo ng kamay kanina. So, lantakan na natin to. Okay, at habang sinusubukan mo yan, ako naman na i-prepare ang passion fruit lambanog para sa'yo. Tikman mo ito, ha? Masarap. Mga ka-agri, alam nyo ba ang sarap-sarap nitong deep fry na mushroom? Titikman ko rin itong kinilaw na mushroom. Sana po one of these days ay matikman nyo to. Masarap ha. In fairness mga ka-agri kung matitikman nyo to, hindi siya lasang mushroom, para siyang karne, di ba? Yes, at saka ang napakabuti nito kasi mushroom nga. Oo, at saka 100% organic siya. Yes, at saka yung, alam nyo ba yung mushroom, katulad ng sinabi kanina doon na may anti-cancer properties. So, siya nga pala ka-agring Marie, na-curious ako bukod sa mga mushroom at itong passion fruit nito, ano pa ba ang meron dito sa Bangkong Kahoy Valley? May ginagrow din sila na vegetables like beans at saka usually daw yung chop suey yung nakikita sa chop suey. Ay, okay. Tikman natin. Sarap nito. Busog na ako, Angel. Tara, puntahan na natin yung mushroom production area nila. Sige, tara. Tara mga ka-agri! Mga ka-agri, nakikita nyo po sa aking likuran ang mushroom production houses na nasira noong pagtama ni Bagyong Glenda. Ngunit kahit gano'n ang nangyari, hindi masyadong naapektuhan ang kanilang produksyon. Makikita rin sa lugar ang sari-saring wild fruit trees gaya ng sapinit o wild raspberry na tinuturing na may mataas na medicinal value. Isa po sa mga pinagmamalaking produkto ng Quezon ay ang tinatawag nilang sampinit or wild raspberry. Ito pong wild raspberry na ito ay mataas po ang antioxidant na mabisang panlaban sa iba't ibang sakit, lalong-lalo na sa cancer. Kaya ngayon mga ka-agri, susubukan ko po ito. Actually, freshly picked po ito. Masarap pa ang lasa niya. Para talaga siyang wild raspberry. Ayan po mga ka-agri. Itong sampinit naman po ay pinaprocess pa po nila at ginagawa nilang mga jams, wine, at kung ano-ano pang mga products. Hindi rin pinalampas ng grupo ang pagbisita sa Quezon Agricultural Experimental Station sa bayan ng Pagbilao na kung saan makikita ang malawak na taniman ng niyog na pinagkukunan ng makapuno. Nandito tayo ngayon sa Quezon Agricultural Experimental Research Station kung saan patuloy na sinasaliksik ng mga taga-Department of Agriculture ang pagpapalago sa industriya ng makapuno. At kung makikita ninyo sa aking likuran, ay sinusubukan din nilang i-intercrop ang makapuno sa puno ng kakao. Pinuntahan din ng grupo ang Kamay ni Jesus sa bayan ng Lukban na talaga namang dinadayo tuwing Semana Santa. Bukod sa lalawigan ng Quezon ay pinuntahan din nila ang International Rice Research Institute o IRRI sa Los Baños, Laguna na kung saan masisilayan ang mga miniature ng iba't ibang makinaryang pansakahan at post-harvest facilities na kasalukuyan na rin ginagamit dito sa bansa. Naging makabuluhan ng 3 araw nilang paglalakbay sa Calabarzon Region at nagpapasalamat ang mga ito sa pagdala sa kanila roon ng DA Region 12, kaakibat ang pagtanggap sa hamon sa kanila ni Director Datukan na magkakaroon ng kahalintulad na sentrong pamilihan ang Region 12 sa lalong madaling panahon. Malaking privilege po talaga itong ibinigay sa amin, lalo na itong invitation ni Director Datukan na tungkol po dito sa programa ni Sir Alcala. Representing po ng munisipyo ng Malongon, sir. Flagship program po namin talaga ay agriculture. So doon po kami nabubuhay. Yung mga tao po namin nakadepend po sa pagtatanim. So ito pong binigay na opportunity sa amin na makapag-ikot, personal po namin na makita, tulad po sa mga pamilihan dito ng Quezon. Palagay ko po talaga malaking tulong po ito pagdating doon sa amin. I assure i-relay ko po ito doon sa aming alkalde po si Mayor Bong Constantino. Napatunayan ng exploratory mission na ito ang laki ng responsibilidad ng Department of Agriculture para po maiangat ang kabuhayan ng ating mga maliliit na mga magsasaka. At ito ay mas laking challenge din sa kagawaran ng agrikultura na gawin ang kanilang dapat gawin
ibigay ang mga serbisyong nararapat para sa mga magsasaka, lalong-lalo na sa mga maliliit na magsasaka na nangangailangan ng suporta ng ahensya ng gobyerno. Anumang pangarap ay matutupad sa pamamagitan ng ibayong pagsasanay at tamang nutrisyon. Isinusulong ng Department of Agriculture ang pagkain ng bigas na puting mais dahil sa mga benepisyo nito sa ating kalusugan. Mayaman ito sa protina at mineral. Mataas ang taglay nitong fiber na nakakapagpababa ng kolesterol at nakakatanggal ng toxin na siyang pinagmumulan ng colon cancer. Mabagal matunaw ang mais, kaya't maiiwasan ang pagtaas ng blood sugar na sanhi ng diabetes. Mas tumatagal ang pagkabusog at napapanatili ang lakas at tatag ng ating katawan sa mais. Kaya, ito ang pagkain ng kampyong katulad ko. Mais, para sa mas malakas at malusog na Pinoy, magmais tayo. ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. Simula talaga ito ay yung pong mga farmer, vendors na yung para bang pagala-gala lang doon kung saan lang baka paninda. Nung bandang huli, naisipan po namin na magtatag kami ng una-una parang asosasyon. Hanggang naisipan namin na itatag talaga ito na gawing kooperatiba upang makahingi ng mga kailangan tulong sa ating LGU. So, nung naging kooperatiba na po ito, saka na namin inumpisahan yung paghingi ng tulong hanggang binigay itong lugar na ito, dating ano ito, yung public cemetery na din-develop na lang namin. Binigay talaga ito ng... Dati po public cemetery? Oo, ito. Pero inayos ito. Dumaan din po ito sa sanggunian, ng approval. Saka pinagsikapan po namin na ng city government. Sa katunayan po kami dito, nagre-renta po kami. Parang tulong na namin sa city government na tinulungan din kami na binigyan ng parang permanenteng pwesto dito ngayon. Kung tulong po sa Department of Agriculture, ay hindi ko po sabihin sobra-sobra pero marami na pong tulong dito kagaya nung weighing scale, yung mga crates, itong lalong-lalo na po itong building na ito. Worth worth ng 2 million. Saka yung una po yung drafting center na yan dyan. Yun ang unang building na binigay ng DA. So, lubos-lubos pang pasasalamat namin kahit hindi kasi namin inaasahan eh. Pero kusang dumating na binigay sa amin. Ang mga produkto po dito ay nanggagaling sa iba't ibang lugar, kagaya nung Miasong. Miasong sako po yan ng nung hindi ako magkakamali, Malungon. Yung Datal Batong, sako po yan ng Tupi. Mayroon ding mga produkto na nanggagaling sa Marbil, ganun. Kasi parang yung iba galing pa ng yung tawag nito, yung Davao del Sur. Kasi parang nagiging sentro ito. Kaya lahat ng produkto dito mamaya-maya masasakyan po ninyo pagdating ng mga produkto. Sasalubungin po yan ng mga taga rito din. Itong may mga ari ng pwesto, yung tinatawag namin dito ng mga wholesaler. Pagkatapos yan, yung taga rito din po ang kukuha-kuha niyan ay dispose. Usually po itong repolyo, carrots, talong, kalabasa, sayote, yung iba saging, ang mga prutas nandito ngayon. Yung kumukuha dito ng mga produkto, kagaya ng mga prutas, mga gulay. Ang kisisi po, araw-araw yung band nila, dito, pumupunta. Araw-araw yan. Pero maliban sa kisisi, mayroon din ibang munisipyo. Yung taga Maasim dito, pero yung kumukuha, mayroon lang talagang pumupunta dito, minsan taga rito rin, nagdi-deliver sa Maasim, Glan, ay yung taga Marbil, mayroon dito eh. Ang iba nga dito, mga taga Surala pa, kumukuha ng iba't ibang pangangailangan. Kasi tinitingnan nila kung anong wala doon sa kanila, nandito dito yan. Oo. Kaya nangyayari, kagaya nung yung mayroong taga Surala na alam ko na
kung anong wala doon sa kanya, mayroon siyang kakontak dito na kailangan ko ng ganito. Parang gano'n na nangyayari. Hindi na kailangan ng mga kasi yung mga farmers noong unang panahon, inisip na sa laki ng harvest ganun kung ano-ano, inisip una-una, saan ko kaya ito ibibinta? Magkano kaya ang magiging ko nito? Oh. Pero nung pag na ng food terminal, yung mga farmers na nanggagaling sa iba't ibang lugar, wala na. Umulan man, uminit, insured na sila, dito sila. O, saka hindi. Kasi nung mga nakarang panahon, pagdating ng farmers ng, sabihin natin, alas 5 ng hapon, kailangan pagka kinaumagahan, mga alas 8, kailangan ma-dispose mo na yun, lalo na sa tabi ka lang ng kalsada nagtitinda. Pero ngayon, wala. At mayroon kami tinatawag na farmers area. Pagdating ng farmers dyan, kung gusto niya magtinda, pipisto siya dyan hanggang sa maubos yung paninda niya. Oh, so, makita natin, malaki ang pakinabang. Hindi na kailangan pag ubos na ng paninda niya, pwede na siyang umalis. Papalit naman yung ibang grupo na mayroong paninda, siya na ang pipisto dyan. Pagdating dyan, mayroon kaming tinatawag na labor dito, yung parang mga porters. Sila ang sasalubong dyan. Yung ang babayaran lang talaga ng mga farmers, yung sa mag-unload. Yun lang ang babayaran nila. Pero pagdating sa wala na silang babayaran. Maliban lang kung yung farmers na yun sabihin niya na kailangan ko ng papag para ako mismo mag-retail ng produkto ko, yun meron siyang babayaran. Pero pagdating ng pagbaba ng produkto, wala siyang babayaran diyan. Yung labor lang ang babayaran niya. Yan, i-monitor niya lang, bantayan niya yung mga produkto niya bago niya. Ngayon, ang plano ko, kasi bago lang dumating yung kasama namin galing sa Lakbay Aral. Kasi sinabi yung parang ako dun sa, parang na-excite ako, kaya gusto ko ma-implement, kung pwede ma-implement yun. Kaya kanina nag-meeting kami. Isa sa napag-usapan namin, magsisimula na kaming gumawa ng database. Kasi magkakaroon kami ng assembly for ngayong mga March. Pero ngayon pa lang, this month pa lang, mag-uumpisa na kami ng database para pagdating sa General Assembly namin, may i-present namin yan para approval ng General Assembly. Ibig sabihin, pag yung programa na yan, ma-implement namin yan, magkakaroon talaga ng additional income yan para sa kooperatiba. Nang magkakaroon ng benepisyo dyan, yung mga member din. Isa rin sa iniisip namin na kami ng kasi open type ito yung cooperative. Magkakaroon kami ng bagong mga membro. Today malaki pong pagpasalamat namin sa inyo na at least malaking bagay ang tulong na naibigay niyo dito sa amin. Hindi lang sa kooperatiba, lalo na sa mga farmers, vendors na nandito. Saka sana kung may mga pagkakataon pa na mabigyan kami ng panibagong tulong, ay inaasahan po namin yan. Maraming salamat po, lalo na sa ating presidente na kay Presidente Aquino. Sa kasalukuyan, tumataginting na 500,000 piso ang net income ng Barangay Food Terminal ng Barangay Malandag sa bayan ng Malungon, Sarangani. Dahil sa kitang ito, may tuturing ang Malandag BFT bilang isa sa pinaka-progresibo at pinaka-namamayagpag na food terminal sa Rehiyon 12. Hindi kailanman naging madali ang pagsisimula ng Malandag BFT. Ngunit dahil sa pagsusumidhing mithiin ng konseho sa pamumuno ni Barangay Captain Delia Constantino na hindi mapahiya sa Department of Agriculture, ginawa nila ang kanilang makakaya upang umunlad ang kanilang maliit na negosyo. Hawak-hawak ang panimulang puhunan na ibinigay ng DA, nagsimula sa maliit na display ang Malandag BFT hanggang sa kalaunay lumaki at lumawak ito. Patunay dito ang mas disenteng kinalalagyan nito na malayo kung ikumpara sa tila isang barong-barong nang ito'y nagsisimula pa lamang. Pangunahing tinda ng Malandag BFT ang mga natural at likas-yamang gulay na tanim ng mga magsasaka sa kanilang bayan. Meron silang cabbage, talong,
kamatis at iba pang mga panindang gulay na pangkaraniwang pangangailangan ng bawat pamilya sa lugar. Noong una, kakaunti pa lamang ang itinitinda ng Malandag DFT, ngunit dahil na rin sa mga mungkahi ng kanilang mga customer, nagtitinda na rin sila ng iba't ibang grocery items upang lahat ng pangangailangan ng kanilang mga mamimili ay available na sa kanilang tindahan. Ang Malandag DFT ay hindi lamang basta-basta isang simpleng tindahan dahil malaki ang naging kontribusyon nito sa pag-angat ng kabuhayan ng komunidad. Mayroon itong expanded projects tulad ng manukan at babuyan na nagbibigay ng dagdag kabuhayan sa mga miyembro ng lipunan. Masaya ko sa DFT. Maraming salamat at nagkatiwalaan niyo ako na isa ako sa 5 beneficiary na maka-avail sa programa ninyo. Dahil malaking tulong po ito sa amin. Maraming salamat po. Lalo na sa aming barangay captain na si Magandilya Constantino. Pinagkatiwalaan niya po. Salamat po. Dahil sa natatangi at maunlad na Malandag DFT, isa ito sa palaging pinupuntahan kapag magkakaroon ng lakbay-aral ang iba pang mga food terminal operators na naglalayong makakuha ng mga estratehiya ng tamang pamamalakad ng isang DFT. Kaugnay nito, may payo naman si Ginang Constantino sa iba pang mga BFT nang sa ganon kanila ring malasap ang tagumpay na tinatamasa ngayon ng Malandag BFT. Palay, bigas, kanin, Isla ko, hugasan ko ang bugas. Gusto niuwad ko sa balde. Magamay na lang ang bilhin ng tubig. Madala. Chinabes, mga dakanon, elton, sayang. Kay takema, di takedalang tustus. Ta pwede obserba ng mga okasyon, kita, nada hente ta saka manada kumida, specialmente con el canon. Aton nga panguwa kag busog na kitabi mga bay ano naton takaw-takaw na kami sa mata pero ang amon na appetite full na wala ginaubos tapos ginahaboy lang dayon
amin magbayo, di ta masiguro inway roon maasag. Sa ang kanda suway amin biyak sa natuloy magbabayo. Kung kaisa man ang nagatigang sa amon, magkilis siya, hindi mo siya maibitar nga wala sang may madala nga gas. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. So ngayong umaga ay pag-usapan natin ang programa ng kagawaran ng agriculture sa marketing, no? Or sabi nating pangangalakal. Sa ngayon, ang Department of Agriculture ay mayroong 110 barangay food terminals at 80% dito ang operational, no? At ginagamit at talagang nakakatulong bilang food depot ng ating mga barangay. So aside sa food depot kung saan inaasahan natin na ang komunidad ay mayroong mapagkunan kaagad-agad ng kanilang mga pangangailangan sa hapagkainan, ay ito rin ay nagsisilbing marketing place, no? Or dalahan ng mga produkto ng ating mga magsasaka sa barangay, katulad ng kanilang mga prutas, gulay, itlog, at manok at iba pang mga kaagad-agad na pwedeng mabili ng ating mga miyembro ng kanilang komunidad, no? Dito sa Barangay Food Terminal. So, dito, nilalayo natin ang Barangay Food Terminal bilang food depot at marketing place sa isang barangay ay sana'y lumaki sila at magkaroon ng mas malaking oportunidad na maidala pa sa iba pang barangay o sa munisipyo o sa trading center ang mga produkto. Panimula lang sana ang Barangay Food Terminal para siguraduhin na ang bawat komunidad, ang bawat barangay, ang bawat hapagkainan ng ating mga magsasaka or sa community ay mayroong access sa presko at murang produktong agrikultura. Now, ang ating Barangay Food Terminal ay karamihan ay minamanage ng ating mga rural improvement clubs, mga farmers associations, at mayroon ding na-manage ng mga local government units. At ito ay umaasa tayo na ito ay kanilang mapalago at talagang makakatulong sa bawat isa dahil unang-una, ito po ang pinakalayunin ng ating programa sa Department of Agriculture. Magmumula din sa Barangay Food Terminal, diyan tayo sana makakakuha ng mga sample o pwede nating i-promote para sa ating mga trade events na palaging dinadaluhan ng Department of Agriculture, Agribusiness and Marketing Assistance Staff, no? So kung kayo po ay may mga magagandang produkto, katulad ng mga mangga, mangustin, lansones, iba pang produkto or preserved fruits, maidala nyo sa Barangay Food Terminal at mairehistro sa AMAD at ito ay ating pwedeng ma-promote sa pamamagitan ng mga trade events, hindi lamang sa locality, kundi sa national at even sa international. So yun po ang ating layunin sa marketing. Now, sa ngayon ay talagang hindi lamang Barangay Food Terminal ang ating tinututukan. Nagkaroon na tayo ng lakbay-aral na pumapangalawa or second na lakbay-aral sa pamilihang bayan ng Quezon. Karamihan siguro sa inyo ay narinig na itong ating pamilihang bayan ng Quezon. Ito ay trading post na talagang nung si Secretary Proceso Alcala pa ay representative or congressman ng Quezon, ito ay ang kanyang legacy. Ito ay isang malaking pamilihang bayan kung saan ang mga magsasaka sa pamamagitan ng kanilang mga asosasyon ay nagdadala ng kanilang mga produkto, no? At tayo ay napunta na doon during nung first lakbay-aral at nagpadala tayo ulit ngayon ng pangalawang lakbay-aral, no? At ang pangalawa na pinadala natin ngayon ay yun ang ating minimithi na siyang mag-ooperate ng kanilang mga trading post
pagbalik nila, no? Sana nga ay na-implement natin ito ngayong taong ito, no? Medyo nagahol tayo sa oras, so posible na next year at kasama natin dito mga miyembro ng media. So sa lahat ng ating tinatarget na magkakaroon ng pamilihang bayan na trading post, automatic hinihingi natin sa ating mga kaibigan sa media, sa press, whether sa TV ka man, sa radio or sa radio, sa broadcast or sa print, ay samahan niyo po kami dito na maingganyo ang ating mga magsasaka at mga mamamayan na tangkilikin ang pamilihang bayan. So ngayon, mayroon tayo, nabanggit ko na, mayroong second grupo, nandun sila ngayon sa Quezon at dumaan na rin sila sa iba pang mga trading post at iba pang mga agriculture projects sa Luzon sa layunin na sa pagbabalik nila ay ito ay ating ma-replicate or magaya. So, nananawagan po kami sa ating mga local government units na ating target ngayon na siyang magpasimula nito kasama ang press at of course ang mga magsasaka na Farmers Association na siyang magpapatakbo na ito po ay ating pagtuunan ng pansin at magkaroon tayo ng pamilihang bayan ng katulad ng nangyayari sa Quezon. Mayroon na po tayo ngayon, maliit nga pa lamang, pero nagsimula na ang nandito sa General Santos City. So yung hindi pa po nakapunta sa pamilihang bayan ng Quezon, sa Luzon, ay pwede pong bumisita sa General Santos City, lalong-lalo na alas 2, alas 3, alas 4 ng madaling araw dahil nandyan yung ating mga produkto straight from the farm at doon nagkakaroon ng auction, no? Or sako-sakong bilihan or kaing-kaing na bilihan ng mga gulay at mga prutas. At syempre may konti lang na mga livestock. At ito ang layunin natin, maging isang malaking proyekto at hopefully magkaroon tayo ng isa muna, and then magkaroon pala tayo ng 3 muna, no? At mayroon na tayo nagsimula, yung General Santos City, na nag-iisa. Kahit maliit, pero very operational. So, yun po ang aking ma-share sa ating pang-10 episode ng programa natin sa Agri Tayo Soxargen, ang punto, no, ng agricultural marketing. Magandang umaga po sa inyong lahat at sana ay magsama-sama tayo bawat Sabado ng umaga, alas 9 hanggang alas 10, dito sa Agri Tayo Soxargen. Magandang umaga po. Namang naging makabuluhan ang ating naging agricultural exploratory mission dito sa lalawigan ng Quezon. At gusto rin po naming pasalamatan ang DA Region 4A led by Regional Executive Director Vilma Di Maculangan at Agricultural Program Coordinating Office ng Quezon Province. Maraming salamat po for facilitating our lakbay-aral. At syempre maraming salamat po sa ating mga televiewers na walang sawang sumusubaybay at nanonood sa ating programa sa pamamagitan ng ating social media accounts at mga broadcast outlets. Sa susunod na Sabado po ay tatampok namin ang sektor ng pangisdaan na alam kong inaabangan nyo mga ka-agri. At mga ka-agri, maraming salamat po sa inyong pagsama sa aming paglilibot dito sa lalawigan ng Quezon. Sa susunod na Sabado po, sabay-sabay ulit nating tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito lamang sa Agri Tayo Soxargen. Magkamit ng dagdag na kalaman upang sakahat, palaisdaan, mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri Tayo Soxargen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri Tayo Soxargen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo Soxargen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo
tayo, Sok Sergeant. Agri tayo, Sok Sergeant. Agri tayo, Sok Sergeant. Agri tayo, Sok Sergeant.